Ganda, ganda. Sobrang linis, no? Parang stock na itsura niya eh. Pag tinignan. Tapos dito nilagay niya rin yung Nano Pro. DC to guys, oh. Acura badge. Yes. Nakabukas na to, Paps? Check natin loob, guys. Ngayon running na siya, guys. Aray, yan, oh, fuel tech. Recaro SR3. Pogi naman na ito. Yung horn, no? Ayan, buo na, guys. Ayan, yung likod. Diba? Dinidaily. Paps, dinidaily car mo rin ba to? Ayun, dinidaily rin ni Paps to. And so, ayun yung itsura niya, may ganito. Nabubuksan ba to, Paps? Matigas. Ayan. So, meron siyang sunroof. Sana all naka-sunroof. Ganda. Ay, ganda nito. Ikaw lang din nagkabit na ito, Paps? Ah, okay. Ganda, ganda. Sobrang linis, no? Parang stock na itsura niya eh. Pag tinignan. Tapos dito nilagay niya rin yung Nano Pro. May AM na oil PSI. Ah, so hindi ito yung ano, AFR. Ah, ito yung AFR. Okay. So ito na yung oil pressure. So naglagay ka pa niyan, Pops. Oh, ang ganda. Ganda din na ito kasi AFR ng fuel tech yan, no? 6-speed din ba ito, Pops? Oo, 6-speed. Pop the hood naman natin, Pops. Pwede ba? Ah, sige. Let's go. Ganda, ganda. Ngayon lang nakasakay sa DC2. Ang ganda ng ano, sidings, oh. Lock. Ayan. Oo, dati ubad pa. Balikan nyo yung isa kong vlog, guys. Makikita. Oo, makikita nyo yung luma dun. Yung hindi pa siya buo. So, ayan. Anong ano na ito, Pops? K-tune. Ayun, naka-K-tune na muffler. Turn down din. Mugen na... Anong tawag dito, Pops? Mugen RG. 16s. Oo, 16s na Mugen RG. Ayan yung NSX brakes, oh. Tapos, DC2 na USDM. Original. USDM ba yun? USDM. Ah. Pag GDM yung bilog, tama? Bilog rin siya dati, pero kinonvert ko na ng... Ah, okay. Pero itong, ano to, facelift na to? Facelift, Or ito yung mas... Japan na yan. Ah, Japan na yung front. Okay. So, dati USDM siya, guys. Tapos ngayon, JDM look na siya. Yan. Yung JDM kasi, ganyan yung headlight, pahaba. Tapos yung USDM, yung bilog. Right. So, engine bay, grabe, oh. K-tune. Busog to, guys. K-series. K-tune na mga abubots. Tapos ano ulit to, Pops? 24? Ba? Buong Type R. Buong Type R. Black lang K24. Ah, okay. So parang same ano tayo, specs pala tayo ngayon, no? Cusco RS na LSD. Oh, Cusco na LSD, guys. Solid. Tapos naka-Type R din yun na Trani. Tama ba? Type R. Trani din na Type R. Tapos angas na ito. Angas na ito, guys. Kasi ano siya. Nasa ilalim. Nasa ilalim siya. Ayun. Doon. Parang mas malamig yung nahihigop. Pero safe lang ba yan, Pops? Pagka ano? Naman, ginamit ko na sa... Okay. May cover naman pala. Okay. Wag lang sa baha. Wag lang sa baha. Ayun, may cover, guys. Nakatago siya doon sa likod ng ano. Ayun, headers. 1320. 1320. So, throttle. Ilang mm to? 72. Tapos ito na yung fuel lines. RDX na 410. RDX na 410. Okay. Palit injectors din. Tapos ito Type R head. Type R na buo. Okay. Tapos yun nga 24 din. Pogi. Any issues, Pops? Wala kang na-encounter na naging issue? Wala naman. Oo. Matibay talaga ang key, eh, no? Matibay, Oo, ang ganda talaga sa key. Pero nire-tune na sa idle kasi nung last tinun namin ni John Patrick, nag-loose tong IECV. Ah, nag-loose. Kaya nag-iba yung tune niya sa idle. Oo. So, ilan idle na itong yun? Pag mainit naman, more or less 900. Ah, so dapat
Anong tamang ano? Pag nag-aircon, tataas siya. Dapat tataas. So, ito na yung 2-door. Nagkabaliktad na. Pero ang ganda talaga ng DC ito, guys. Oh. Tapos Acura badge po. Oo, Acura talaga siya. Ganda. USDM. Shoutout IT Works nga pala, guys. Si Pops Ian yun. Yan. IT Works. Siya yung bumubuo ng mga K-series dun sa Pangasinan, guys. Right, start natin yung Mugen DC2. Down. Tahimik oh. Sana ganito din sa akin katahimik eh. As sakit sa ulo eh. Bababa pa yan. Start. Yan. K24 block, K20 type R head, Tarani, Cusco LSD. So, pakita natin yung idle. Kasi yung idle nung akin sobrang taas eh. Ito, ganito lang dapat yung idle, guys. Yan. Yan. Oh, bababa pa daw yan. So, mga nasa 800 to 900 pa yan. Ganda talaga ng temp na to. Digital. Tapos naiiba to, no, Pops? Yan yung parang pwede mong ibahin eh, no? Yung Nano Pro. So pwedeng hindi siya AFR, pwedeng iba. Ito yung oil. Ito naman, Pops, oil galing sa pressure no oil. Bakit importante din na maglagay? So dapat 25 pag mga stock. Pero ngayon naka-port. Ito ba sa oil pump? Oil pump. Okay. Maabot ng 80 yan, maximum 80. Maximum 80. Pero ano ang safe? Safe ka sa high RPM. Pag 80? Pag mataas. Pag mataas. Okay. Okay. Pero pwede mong i-rep ng mataas. Pwede mong i-rep ng same sa K20. So dapat pala, Pops, mas mataas ang oil pressure para mas safe. Mas safe. Yes. And sa mga hindi pa nakakaalam ng mga magpo-fuel tech, guys, yun yung mga reading na normal. So 95, yan. Tapos AFR, ayan, same yan. Tapos meron din siyang kilometer, which is yung speed. Yan, ang pababa ng pababa ito. Ayan, bumababa na yung bumababa na yung RPM. Fuel level to, Pops. Yeah. Napagana mo yung fuel. Damn. Try natin mag left and right, guys. Ayan o. Ayan o. Magana, bro. Diba? Ayan o, gumagana o. Left, right, hazard. Yes. Try nga natin yung aircon, bro. Paano po? Yan, number 1 bro. Yan yung aircon, guys. Pag in-aircon, bababa yan. Ay, hindi siya bumababa. Hindi naka-on yung switch. Ay, sorry. Yan. Ayun. Angas ng ng dashboard ng Integro. Idle, tumaas. Oo, tumaas. Ayan, guys, dapat tumataas yung idle pag nag-aircon. Ayan, patayin lang natin ulit ha. Ayan, so 1,900, di ba? Pag nag-aircon, yup, dapat tataas, guys. So yun yung tama. Yun yung tama, no, Pops? Kasi sa akin bumabagsak eh. Meaning sa akin wala ACV. So yun yung tama sa mga gusto magpaabit ng fuel tech. Yun yung mga points na pang street car talaga yan. Street car talaga to. Ayun, complete interior. Biyahe from Dagupan. Galing pa kayong Dagupan pala, Pops. So nga pala, kanina lang kayo dumating. Kanina lang umalis ng past 1 p.m. Kami 6. 6 kayo dumating dito. Alright, sarap bibiyahe nito, no? Pang daily. Ang lamig ng air. Alin? EPS. Okay, naka EPS na rin, guys. Kaya pala malambot na rin. Diba? Ito ang daily. Ito ang masasabi kong daily car na masarap gamitin. Kasi Recaro, aircon, malamig. Damn, spoggy, bagong paint. Bagong paint din to na, Pops. Bagong paint. Pero tagal na po. Ganda ng interior na ito. May ganito pa pala to, cruise. Roof. Oops, naglag. Ito ang interior ng DC to, guys. May roof. Ano to? Gumagana to? Working. Pwede natin paganahin. Pigatin nyo lang, bro. Ay nga. Ay lang. Hindi, automatic. Okay, sorry.
Ayun. Ay, galing. Automatic pala to lumalabas. Okay. Sige, isa pa nga, Paps. ulitin natin. Pakunat. Hindi, okay lang. Sige nga, Paps. Angos. Hello. Ayun yung masasabi mo, masyado malakas yung kotse, guys, eh. Pag nalaglag na yung mga yung mga maluluwag na bagay. So, ayan. Ito, angas talaga nito. Gusto ko magkaganito, guys. DC2, ganda. Tsaka working lahat, no? Ayun, oh. Panis, DC2, Type R. Ayun yung idle, guys. 1,050. So, okay, patay na natin, guys. Ayang gas. Ganda. Ayun yung paint, oh. Kita nyo naman, maayos-ayos pa. Iba-buff na lang rin to, no? Na-buff na. Oo. Hindi, madumi lang din, syempre, ginamit. Ginamit nyo pala. 1 week na yan. Oo. Ganda ng DC2 talaga. Rare. Tops, lahat ba merong sunroof ang DC2? Okay, optional din yan. Mga USBF. Kasi parang yung iba wala nga akong nakita. Wala. Oo. So, ano to? Dati mo pang kaha to? Dati na. Dating kaha na yan. Tapos binuo mo na lang. White, dating black. Parang nakita ko yung picture mo nun. Black pa to. Pero ang tahimik ng makina mo, no? O baka dahil lang sa muffler. Isa rin yun. Maingay pa nga yung clutch niyan eh, kasi walang spring yung clutch. Tapos 50 talaga yung no? Tama ba? 50 yung reading talaga. Yung muffler, guys. Ganito yung gusto kong muffler. Yan, oh, tahimik lang. Pang lang, pang daily talaga. Yes, sir. Pwede ba mag-rev dito? Rev natin, guys, onti lang. Ang basic niya, no? Ang ganda nung... Hindi siya yung parang muffler na N1. Kasi di ba, Paps, din to? Free flow. Parang free flow din siya, eh. Oo. Hindi siya chambered, eh. Pero yung tunog niya parang chambered, no? Ganda. Oo, ganda. Ang ganda siguro. Gusto ko marinig sana to sa Hataw next time pagka napunta ulit akong Pangasinan, Paps. Tayo dun. Tumambay tayo dun. Ayan. Pops, thank you so much. Ayan, bumisita lang din ako sa'yo kasi gusto kong makita yung DC2 mo, eh. 5114 pala, no? Ganda, bumagay siya sa kotse nyo, Pops. Bumagay siya. Parang saktong-sakto nga siya. Ano to? Specs neto pang DC2? DC2, oo. Ni-release to for DC2? DC2 tsaka CRV. Okay. So meron... Pantay offset niya, eh. Oo, kaya nga, eh. Parang pantay na pantay nga sa fender, eh. So, ganda nga rin ng clearance mo, eh. Hindi siya masyado mababa, pero hindi rin siya masyadong mataas. Yun yung parang, kumbaga pang daily setup talaga, na racing din at the same time. And guys, DC2 K swap. Pops, ano masasabi mo sa K? Like, kasi syempre yung iba hindi pa nila alam yung K, eh. Usually, di ba, SOC or B series. Anong masasabi mong kakaiba sa K na wala sa B or D? Okay, yung torque talaga. Kasi iba yung torque niya, no? Sa B-Series, maingay nga yung VTEC, pero kulang sa torque. Ito, arangkada baba hanggang dulo. Iba yung hila. Parang laging naka-first gear. Tama ba? Kasi parang yun din yung experience. Iba yung hatak talaga. Compared sa B. Parang laging first gear. Parang laging galit yung gear. No? Iba yung hila niya. First, tapos 6 speed. 6 speed. Yun ang masarap dito talaga. Yun, guys. Wala sa B. Wala sa B nun, no? Wala sa B nun, eh. Ano pa bang na-experience ko nun sa K? Ano pa bang pwede mo masabi sa K-Paps na lang, parang sharing knowledge lang tayo ngayon kasi lahat pinagdaanan ko, eh. SOC turbo, B-Series na kargado. Tapos na kargado. Tapos nag-expose ko lahat. K-Series na. Nag-K ka pa. So anong pinaka-kakaiba niya talaga? Ngayon, gusto ko na lang palabas yung full power niya. Dadayno na lang. Dyno. Yun, dun mo talaga straight yun namin ito ng 2 beses. Pero kulang pa, hindi pa nasagad yung VTC. Kaya kulang pa yung power. So power na lang talaga papalabasin.
Tapos doon mo na Dyno type. full potential talagang Para K20 Type R with K24 block. Yun ang pinakamagandang setup na, Pops. Kaya nga, yun na. Yun yung pinakamaganda na, bro. Ano name mo pala, bro? James. Yan, si James. Anak ni... ayun nga pala, Ian. Hindi, pero Ian naman. Sa'yo, James. Nauna. And ito si Pops IT Works. Siya yung gumagawa ng mga K-series sa Pangasinan. And ito yung bago niyang project car. May pangalan ba to, Pops? Yung kotse mo? Wala. Pero ang ganda ng kotse mo, Pops. DC2, Mugen wheels, NSX, big brake kit. Para sa akin, big brake kit na rin. Ang laki. Oo eh. Tapos 300mm yung rotor. 300mm. Pang big brake kit nga talaga. So yan, dinala ko din yung si EG. Pinakita ko lang kay Pops kasi may mga onting kulang sa wiring ko, so papaayos natin yung next time. K-swap, Pops, ang K-swap ba ay worth it pagdating sa budget wise? Kasi di ba yung iba magbibuild pa lang, meron sila kunwaring pang pyesa ng B. Masasuggest mo ba na go with K na sila? I mean, kung may budget yung may-ari ng auto, mas okay mag-K talaga. Yun nga lang, gagastos sa installation part. Mura nga ang papamura sa parts ng engine, pero mapapamahal ka sa mga installation part. Mapapamura ka lang din talaga. Ibang mura para. Yung number one, ECU. Tapos yung ECU, yung mga wiring, mounts, labor pa syempre. Lahat mababago kasi. Wala kang mariretain sa B-series. Talagang palit lahat. Hindi, kunwari lang, blanco pa lang siya. I mean, meron lang siyang shell. Yun. Shell pa lang. Kasi tas nasa gagastos nun. Kasi yung iba sinasabi mahal mag K-series. Ang dami nagsasabi ng ganun kasi, pero totoo lang ang B mahal ka sa transmission. Pataas na din eh. Transmission ka mahal, tapos ECU. Yun ang number one na mahal talaga. So kung meron silang budget, masasuggest mo mag-K na sila. Wag na silang mag-B. Kasi K is the way. Hindi ako against sa B, pero naman din ang B. Pero kung gusto mo sulit na, mag-K ka na. Kumbaga parang kumbaga own preference mo lang yun eh, Pops. Di naman natin sinasabing wag na sila mag-B. Kumbaga lang, since naka-K ka kasi, gusto ko lang din marinig yung opinion mo na bakit ka naka-K? Kasi di ba pwede ka rin naman mag-B eh. Yun nga, sabi mo nag-B ka na, nagkargadong B ka pa. Shock turbo din na tinatapat daw nila sa K. Pero iba pa din yung K. Yung torque, yung 6-speed. Yung tunog din eh. Actually yung experience ng tunog niya, Pops, para sa akin ang K-series. Kakaiba yung tunog niya, guys. Like kahit mapatay siya, parang humihigop. Parang gumaganon siya eh. Tapos yung VTEC niya, ang lakas din. 5.8 siya. 5.8 ba yun siya? Itong sa akin nasa 5.4 ngayon. Ayun, 5.4. Ayun, actually na-adjust nga pala yun. Sa akin last time 5.8 kasi. Tapos yung exhaust niya 3-inch kasi kailangan, no? 3-inch, pero yung mid-pipe ko 2.75. Okay. So ayun, actually kahit nakakay na ako, guys, marami pa rin ako natututunan. So yan, thank you sa mga K-Pops. So yan, sa mechanic, tapos nag-i-install din siya ng wiring. So yun, actually dapat nga, Pops, mag-aral ka na ng tuning. No, yun na lang kulang mo eh. Ano na to si Pops eh, kumbaga all-in-one. All-in-one na yan. Kung malaman niya pa yung pag-tune, ano na siya, talagang all-in-one na siya. Mechanic na siya nun. Honda. Pero dati, Pops, bata ka pa lang, di ba? Nag-Honda ka na pa yung sa akin. EG, naka-EG ka na din. Puro EG ako na hatchback. EG hatchback, tapos nag-ano ka din. Yun nga, yung BB8 tapos ito. So yun, solid, Pops. Thank you so much sa time. And dumalaw lang ako kay Pops kasi galing daw siyang Pangasinan. Yun, nandito naman siya sa QC ngayon. So ako naman yung pumunta sa akin. So yun. Thank you, Pops. Ang ganda ng kotse mo.